Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Showbiz. Malacanang rejects Supreme Court petition on President's Polvoron test and health disclosure. Mariing tinutulan ng Malacanang ang isang petisyon na naglalayong obligahin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumasailalim sa testing sa buhok at ilabas ang kanyang medical bulletin na tinatawag ng palasyo na walang sapat na basihan at mahina sa aspeto sa batas. Ayon kay Palace Press Officer na si Claire Castro, ang naturang hakbang ay nagmumula lamang sa umano'y paggawa ng isyu ng walang matibay na ebidensya. Walang matibay na ebidensya. Sabi ni Claire, sila ang gumagawa ng issue na walang basihan. Sabay puna sa mga petitioner na umano'y nagmamanupaktura ng kontrobersiya. Ang petisyon ay inihain ng United People's Initiative sa Korte Suprema kung saan iginiit na may karapatan ng publiko na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, lalo na kung maaari itong makaapekto sa pamamahala ng bansa. Gayunpaman, binigyan diin ng Malacanang na may umiiral ng jurisprudence ang Korte Suprema na nagproprotekta sa isang nakaupong Pangulo laban sa sapilitang pagbubunyag ng medical records, maliban kung may malinaw at matibay na patunay ng seryosong karamdaman. Dagdag pa ni Castro, kung chismis lang at guni-guni, hindi babaliktarin ng Korte Suprema ang ganitong ruling. Ipinunto rin niya na nananatiling bukas sa publiko ang Pangulo sa pamamagitan ng kanyang mga aktibidad at pakikipag-ugnayan sa media. Are we not transparent? Nakikita nyo ang Pangulo face-to-face, personal. Niya. Iginit pa ng palasyo na hindi kinakailangan ang mga hinihinging pagsusuri kung walang sapat na ebidensya at ng karamdaman. Samantala, sa petisyon na inihain noong April 10, binanggit ang karapatan sa impormasyon sa ilalim ng konstitusyon at ang kahalaga ng transparency sa kalusugan ng leader. Okay? So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 14,000 ang nag-react. 10,000 ang tumatawa. Tumatawa, tinatawanan nila ang posisyon ng Malacanang. 1,800 ang galit. 1,100 lang ang nag-like. So, ano ito? Nasa 90% pabor doon sa petisyon na dapat may transparency ang palasyo tungkol sa kalusugan, physical health ng Pangulo at saka yung mental health niya, kasi hinihingi sa petisyon na dapat magpa-testing sa buhok ang Pangulo kaugnay sa revelasyon ni Senator Amy na ang kanyang kapatid ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Comments. Basa tayo. Jeffrey Trajano, mandatory testing for all government workers from top to bottom. O yun yung testing sa paggamit ng pulburon. Nire-require nga ang mga security guards. Nire-require yung magtrabaho, driver, di ba? Nire-require yung kami. Magkuha kami ng lisensya, yung LTAP, license to own and possess a firearm. Mandatory testing kami sa pulburon. So bakit hindi pwede sa mga top government officials? Kung wala kang itinatago, bakit ayaw mong magpa-testing? O sino na yung mga government official na nagpa-test? Ang matatandaan ko si Congressman Pulong Duterte, nagpa-testing siya sa buhok.
at positive naman. Yung kalaban niya sa election tong midterm election, Congresswoman Nograles, nagpa-testing. O di, negative. O di, clear na sila. Para matapos na sana itong issue na ito sa paggamit ng pulburon na mismong kapatid ng Pangulo ang nag-akusa, bakit ayaw magpa-testing? Simple lang yan. O, kaya lang kung ayaw nilang magpa-testing, wala tayong magagawa. Korte Suprema lang pwedeng makadikta sa kanila. O, yun namang health ng Pangulo. Yan, nakikita nga siya sa publiko. Kanina, nagbuhat siya ng bigas. Oh. Ginanon niya yung bigas. I don't know, ilang kilo ba yung bigas na yun? Parang 10 kilograms lang. Maganang 10 kilograms. Subukan niya yung 25 kilograms. Kung kaya bang iganon. Oh, malusog ang Pangulo. No problem. Gusto ko na maging malusog siya. Kailang, bakit ayaw maglabas ng medical bulletin? Nakakapagtaka eh. May tinatago ba sa kalusugan? Kung wala, ay di labas mo na yung medical bulletin para matapos na ang usap-usapan. Para hindi na maghaka-haka ang taong bayan. No? Malala ko tuloy yung bata na naging biktima nito, mga haka-haka. Yung bata na naglaro ng Pinoy Henyo ba yan, yung pinapahulaan. Mayroong nilagay na pangalan doon, Gregorio del Pilar. O, ano ba yan? Politiko? Oo, sabi ng kasamahan niya. Presidente, patay na, sinabi niya, mga patay na presidente. Mamaya, nung hindi pa rin tama, napaisip yung bata, Bongbong Marcos! Biktima na yung bata. Dahil sa mga haka-haka. Kaya ang solusyon dito is, medical bulletin para matapos na. But ayaw ng palasyo, edi wala tayong magagawa. So, ang haka-haka magpatuloy. So, hindi nyo masisisi ang ilang taong bayan na nagdududa sa kalusugan ng Pangulo dahil hindi kayo transparent. Hindi madaling paniwalaan ang sinasabi ng Presidente. Hindi na madaling paniwalaan ang sinasabi ng Auntie Claire. Kasi to me, akin lang ito, personal, nawalan na sila ng kredibilidad para sa akin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Ang among ginahatagan og giyero. So mag-atop na ni siya karon. So mo na niya ang iyang pag-aatopan. Ano niya ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanay gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabag sa sin og nagtabag sa sin di palit ko atong busot na turo na kayo so salamat kayo sa nagatag sin kay na is na gyud akong atop tanan
Di na kumulan kaya akong si Napoleon nagbago. So salamat kayo. Salamat kayo.